Morning. Yeah. Morning, everyone. This is Dr. Cortez. So, our lesson today, ganun pa rin income taxation, but for lesson 10, going to talk about train law. Continuation of train law. We started this one last meeting. Last lesson 9, we started the introduction to train law, and today we're going to take the part 2 of the lesson. Sit down, listen, or relax sa ating lesson. So, once again, I'm Dr. Cortez. May di mo nakapakilala sa akin. Dr. Cortez. And we have the outcome. This is also the outcome for last lesson, the learning outcomes for lesson 9. Basically explaining the difference between the old tax law and train law. Kasi di ba sa last meeting we discussed that before 2020, 2021 we have been using different tax law. But now, currently, if you are a businessman, you are a compensation earner or employee, you are now using the train law. Yan. So, ito yung ating mga learning outcomes, and ito yung mga continuation pa rin ng ating mga lesson topics. The train law itself, the tax and passive income, but not all passive income, no? Itatake natin. Just a few of those passive income kasi maraming klaseng passive income. The fringe benefit na earned ng isang individual, ng isang employee sa kanyang mga work. So we're going to discuss those. And yan, and the income tax return, the ITR, ito yung kailan pinifill out, paano pinifill out. Ignorance tax, the VAT under train law, and the VAT exempted transactions. So yun ating mga 8 topics for today. Hoping that you can learn, guys, from this topic and sharing this lesson to you. So, as you recall, review, ang train law is an acronym for Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Hindi sa yung sasakyan na train, that is a acronym. Ito yung ginagamit natin. Pag sabing train law, ito yung current tax law applicable sa lahat ng klase ng tax payers sa Pilipinas, whether you are a company, a sole, a partnership, a corporation, businessman, professional, or purely compensation earner like an employee. And meron tayong basis for the train law. This is the Republic Act 10963 or RA 10963. So, meron tayong batas na. Sabihin, if you are not following the train law, you are violating RA 10963. So we should avoid tax evasion or non-payment or intentional non-payment of taxes. Yeah. Before I continue with my lesson, pwede ba paklik yung ating subscribe button? Ayan, pa-support naman na ating munting channel. Thank you in advance. Alright. So let's dwell on the topic itself. So, ang train law, meron din siyang applicability sa mga passive income. Diba? We have been talking about passive income. Itong passive income, ito yung mga income na parang basically you are just waiting for this income to come sa'yo, no? Hindi masyadong pinaghihirapan to. Parang just waiting. Example, investment. You have renting out a property, renting out a condo, renting out
an apartment units. Ito yung mga passive income mo. You have time deposit, you have amount in the banks, income from property, yun yung mga passive income. And siyempre, the BIR will tax those passive income na yung tinatanggap. So under the train law, the interest, example, you have an FCDU. So recall, FCDU means the foreign currency deposit units. Yan. Foreign currency. Example, it means if you have dollar deposits sa mga bangko sa Pilipinas, no? Those are current deposit. So, if you earn an interest doon sa mga current deposit na yon, currency deposit na yon, meron kang tax sa babayaran under trade law. Example, you have $10,000. Yan. $10,000, that is FCDU, kasi foreign currency. $10,000 at BPI. Yan. So, magkano bang exchange rate natin? Example, 10,000 times 58. So, that is 580,000 converted to Philippine peso. Now, assuming na sa 580,000, meron kang interest income na 1%. Multiply natin ng 1% yung 580,000 times 0.01. Ang iyong interest earned from that dollar deposit is 5,800 interest income. That is your income, hindi pa tax. So 5,800 multiplied by 15%. Ang iyong tax na babayaran ay 870 pesos. 15% of 5,800 is 870,000. Yan. So, meron kang tax. The same thing, if you are selling a stock, example, di ba? We have been discussing what is a stock na. Stock is an investment that is passive income. Example, meron kang stock sa sa San Miguel Corporation. Tapos nagsawa ka na sa doon sa tax na yun. Binenta mo yung stocks na yun. Tapos yung binenta mo siya, tumubo ka ng 5,000. Yan. So, meron kang tax na babayaran doon sa sale. 5,000. So, 5,000 times 15%. So, meron kang tax na babayaran 750 pesos. Pag yan hindi naka-listed, unlisted shares. Kasi may mga shares na naka-public, may mga shares na hindi naka-public. So, pag yan ay naka-public, those are listed. Sabihin, listed siya sa the Philippine Stock Exchange. Kaya na stock, di ba? Merong, di ba, pag mga ibibenta ka ng commodity, may nabibili sa market, meron nabibili sa bangketa. So, parang ganun din yung stocks. May mga stocks na listed sa stock exchange, may mga stocks na hindi naman listed sa stock exchange. Yan. Pag listed siya, so, ang tax na babayaran mo ay 0.6 of 1%. Tapos, tumubo ka ng 5,000. Yan. Tapos, multiply mo siya ng 1%. That is 50. Tapos, multiply mo ng 0.6. Your tax is 3 pesos. Yan. Siyempre, mas malaki ang tax ng mga shares na hindi nakalist sa market. Black market, diba? Ganun naman talaga, diba? Pag yan ay colorum or in a black market, mas mataas yung tax sila bayaran. Alright. Meron kang deposit na time deposit. So, we have already discussed last time, what is a time deposit? Yung mga time deposit, yung mga deposit sa bangko na masyadong matagal mo siyang nakastay sa bangko. Iba sa currency, iba sa savings account. Ang savings account kasi sa bangko, you can withdraw that anytime. Pero ang time deposit, you cannot withdraw that all the time. Kasi naka-time deposit na ibig sabihin, meron siyang certain number of time or years na hindi mo sila galawin. Tinawag sa ating isang time deposit. Example, BPI, time deposit, 3 taon.
3 taon mo siyang hindi gagalawin, hindi withdraw. Para mag-earn siya ng deposit. Right now, pag tinaramihin mo siya na wala pang 3 taon, that is what we call the pre-terminated. Long term. Pag sinabing long term, more than 1 year, no? So, time deposit na long term, 3 years, kasi kaya long term, tapos bigla mo siyang mini-draw, that is pre-terminated. Okay? So, meron kang babayarang 20%. Yan. Kasi nga, winidraw mo kagad eh. Yung usapan, 3 taon, di ba? So, pero kung parang penalty, na 20%. Ayan, no? So, those are some examples lang, ha? Marami tayong passive income. But we're just discussing those passive income na common na inyong pinapag-invest. May passive income pa sa iba, di ba? May passive income sa rental. Pero ito yung mga common. If you are an investor, ito mga common na in-investan mo. Savings account, dollar deposit, peso deposit, stocks, and TD. TD means time deposit. Andiyan ba kayo? Let's move on. Ito naman ay mga friends benefit. Ito ay applicable sa mga working, no? Maybe some of you here are working professionals, working students. At meron binibigay na parang benefit yung mga employer. Mga employer na mga generous. Ang multinational companies, they are very generous, so they give you friends benefit na wala na hindi binibigay sa iba. By the way, pag sa friends benefit, it is not given all the time. It depends on the company. Depende sa generosity, no, ng isang company. Anyway, pag sinabi yung mga friends benefits, ito yung mga non-cash compensation na hiwalay dun sa mga sweldo ng isang empleyado offered by the employer. Maybe some of you here have been receiving friends benefit in addition to your salary or wages. Example, bonuses, allowance. Example, pag kumita yung company, may bonus na binibigay. Performance bonus, profit sharing, or allowance, no? Meron kang price allowance. Pag sa mga teachers, meron mga may mga clothing allowance, chalk allowance, no? Binibigay ng employer. Or pwede rin siyang health insurance. Example, you were given card or Coco Life in one of my companies. They are giving Coco Life card as form of health insurance. Retirement plans, pwede rin pag nag-retire ka, meron kang parang ngayon, di ba? Parang yung company mo, hinuhulugan ka ngayon. Para pag nag-retire ka, meron kang pension or retirement insurance na bibigay. Iba naman may maraming klase ng friends benefit, di ba? Example, meron pang free meal sa company. So, pa-FaceTime, mga multinational companies. Hindi mo na isipin yung pagkain kasi sa canteen, free. Pa-FaceTime. Free yung shuttle service ng mga empleyado. May mga executives, meron silang car plan. Company car provided by the employee. Iba naman, meron silang living quarters, libre. So, iba-iba yung buwan eh. Iba naman, scholarship sa mga anak. Yan. Those are benefits. Those are given to the employee as friends benefit granted to the employee. Now, that is taxable. Kung ang tumatanggap ay yung mga executive, siyempre pa ikaw ay rank and file employee, mga ordinary employee, no? Yung friends benefit mo, hindi sa binabayaran tax. Those are tax exempted. Okay? Pero pa ikaw ay mga executives, yan, binabayaran na yung tax. Yung mga friends benefit na tinatanggap mo, those are now taxable. Executives, President, CEO, those are now taxable, paid by the employer. Pero pag ordinary ka lang, don't worry, no? Yung mga friends benefit mo ay tax exempted. Example, bonuses, yan.
tax exempted yan. Third in month pay, tax exempted. Alright, so hoping that those benefits are clear for you guys. And let's move on sa ating next slide. Ito na pag-file ng ITR. So every year, you are paying taxes. So every year, you should be filing an ITR, income tax return. That is a form, basically. It is a form submitted to the BIR kung magkano sinweldo mo, magkano tax ay mabayaran sa loob ng isang taon. Ayan. Now, pag ikaw ay sole proprietorship individual income earner tapos hindi naman lumampas ng 250,000 sa loob ng isang taon ang iyong sweldo, okay, you are exempted from taxation, di ba? Yan. Now, exempted from taxation, so you are not required to file the ITR. Kasi nga, 50,000 pababa ang sweldo mo isang taon na, that 250,000 is for 1 year. Okay? Pag hindi mo pas ang 250,000 isang taon ang sweldo mo, no need to file an income tax return kasi tax exempted ka. Okay? Pero siyempre, mga employee, mga exam professional, ibang tax mga professional, for example ako, no? Pag part na yung faculty ka, part na yung professor ka, we are not considered as employee. We are considered as professional because we are rendering service professionally. So we are required to file our ITR. Pero mga sumisweldo ng mga empleyado, empleyado or estudyante, no need to file ITR. Kung hindi lumampas ng 250,000 isang taon, yung iyong sinisweldo. Now, just in case, second bullet tayo na. Assuming that you are paying your taxes, lumampas sa 250,000, you are now required to file the ITR. ITR naman, hindi naman masyadong marami yan. 4 pages lang yan, you can file it online. I file my ITR online. Kasi sa website ng BIR, you can file electronically. 4 pages lang yan. Tapos you will fill out your salary for the whole year. Then, ilalagay mo yung tax na binayaran mo. Diba sabi natin, yung tax ng isang individual ay binabayaran mo na yan bawat payday. That is what we call the withholding tax. Binabawasan ng company yung bawat payday ng withholding tax. Ibig sabihin yan, binabayaran mo yung tax mo sa loob ng isang taon. Sir, paano pag sumobra yung binawa sa akin? O di meron kong tax refund. Sir, paano kung kulang binawa sa akin? So meron kong tax payable. Okay, so you can file electronically, ha? Kasi, paano malalaman yung binawa sa akin? Bibigyan ka ng company mo ng Certificate of Withholding Tax. So, ibig sabihin, kung ilan binawas ang company mo sa iyo sa loob ng isang taon, bibigyan ka ng kopya ng lahat na withhold or nabawa sa iyo. That is what we call the Certificate of Withholding. Yun ang ilalagay mo dun sa iyong ITR para malaman magkano binayaran mo sa loob ng isang taon. Example, ang tax mo isang taon ay 10,000 dapat. Tapos, ang binawas ng company ay 11,000. Based on sa binawa sa iyo. Sobra. That is what we call payable. Yung tax payable na 1,000 ay i-refund sa iyo. That is tax refund. Meron kang sobrang binayaran. Okay, sir. Paano pag ako ay isang negosyante or isang employee, magkano binabawas sa akin? Magkano babawas dapat sa akin bawat payday? Kasi pwede ikaw magbabawas sa empleyado mo or pwede ikaw rin babawasan ng iyong employer. Ang withholding tax, bawat sweldo, magkano babawas? Since hindi naman eksakto, hindi naman natin alam kung magkano ibabawas sa'yo, di ba? Kasi pwede sa sweldo mo. So, ang ginagawa nila dyan, they will just estimate kung magkano. Basta ang ibabawas sa'yo, guys, no?
Ang ibabawas sa'yo bawat payday or ang ibabawas mo sa empleyado mo bawat payday ay dapat 1% hanggang 15% lang ng kanyang sweldo. Okay? Huwag masyadong malaki. Example. Sampulan natin. Isang kinsenas, ang sweldo mo kunwari ay 8,000. Mababa, no? Sige, 10,000. Kinsenas, ang sweldo mo ay 10,000. Sabay-sabay tayo, makinig ka, 10,000 ang sweldo mo isang kinsenas. So magkano ang tax withheld or ibabawas sa tax ng iyong employer dapat? That should be 1% o 15% only. Depende sa employer mo eh. Pwedeng 1%, pwedeng 2%, pwedeng 10%, pwedeng 15%. Huwag ka lang lalampas ang 15%. So magkano ang 15% ng 10,000? Kinsenas multiply natin. Ang 15% ng 10,000 ay 1,500. Ibig sabihin, pwede kang bawas sa employer mo lang hanggang 1,500 per sweldo. Huwag masyadong malaki. Huwag lalampas ng 1,500 ang ibabawas sa'yo. Sir, paano pag sobra yung 1,500? O di nga pag isang taon pag sobra, ibabalik sa'yo yan. That is what we call tax refund. Okay, malinaw ha? Pag kayo employer, ganun din ang gagawin nyo. Hindi dapat lumabas ng 1,500, ang ibabawas sa mga empleyado ninyo. 1% to 15%. Beginning January 1, 2019. Okay, maliwanag ha? Ang binabawas sa inyo ay hindi dapat lalapas ng 15% bawat payday. So, hoping that this one is clear. So, tuloy-tuloy tayo. State tax. So, nakaraan na pag-usapan na natin what is state tax. Ito state tax is, ito yung property. Sorry. These are the property of a person who died or deceased person. Sa state natin, nakaraan or previously sa ating mga past lesson, we have been talking about what is state, an extensive area of land in the country, usually with large house. So, pwede isang lupa, pwede isang lupang merong bahay. Or mga property, lahat ng pera or property nung namatay. Yan. Yun ang state at tinatawag natin. Now, the person, administrator, siyempre hindi magbabayad ng state na patay, di ba? Yung pinagkatiwalaan niyang administrator, siya magbabayad ng tax nung taong deceased person or namatay. The decedent, tawag natin, the decedent, yung taong namatay. Yan, the decedent, yung taong namatay. Okay? So the rate of tax to be paid upon the transfer of the net estate, pinamana. Diba? Siyempre, nagpamana ka ng lupa, property or land or money, doon sa mga heir. Pag sinabing heir, ito yung mga magmamana, pinamanahan mo heir. Or beneficiary, 6%. Ang tax babayaran, 6% ng net. Neto, pag sinabing net, after deducting all the deductions, yung matitira, that is what we call the net estate of the decedent or the person who died. So, hindi buong hindi buong estate ang binabayaran Hindi yung gross estate ang binabayaran, but the net. Siyempre, pag sinabing net, pero tayo bababas muna before paying the tax of 6%. Alright? Now, may taong namatay. Is a citizen or resident. Pag sinabing citizen, siyempre, Filipino citizen or residing in the country. Ang kanyang total value of his estate, property, land, lahat ng naiwanan niya, ang total value is 50 million pesos. 50 million. Di ba? Laki ng pamanay, no? Laki ng pera niya, 50 million. Now, hindi 50 million ang itatax natin, kundi yung net, may babawas pa tayo sa 50 million. Matitira, yun ang taxable. O,
Everybody, 50 million na. Put that in your mind, 50 million pesos. Ano yung babawas natin? Unang-una, meron tayong standard deduction equivalent to 5 million pesos. Automatic. Babawasan ka agad ng 5 million pesos. So, 50 million pesos. Kung magkano matitira? 45 million na lang. Eh, meron pang example, merong claims against the state. Ibig sabihin, yung namatay, merong pinagkautangan. Magkano? 1 million. Yung 1 million na utang ng namatay doon sa isang tao, ibabawas doon sa kanyang state. So, 45 million minus 1 million, 44 million na lang yung matitira. Okay? O pangatlo, o tandaan niya, 44 million ang natitira. Binabawasan natin slowly ha. Yung 15 million pesos ng isang resident or yung taong namatay. Pangatlong bullet, claims of the deceased against insolvent person. Oh. Pag sinabi insolvent person, ito yung taong sinisingil niya. Yung may mga sinisingil kayo, taong walang pambayad, di ba, sa iyo. Those are what we call the insolvent person, mga taong walang pambayad sa iyo. Okay? O sabi mo, sige, may taong umutang sa iyo ng 2 million. Kaya lang, sinisingil na siya nung namatay, walang pambayad. So, ang taong yun, we call him as insolvent person. Hindi na siya mababayaran. Diba? So, yung 2 million ay ibabawas natin dun sa 44 million. So, 44 million minus 2 million, 42 million pesos na lang. Patandaan niya, 42 million pesos. Ito lang. What have you noticed? Slowly, nababawasan yung gross state niya ng 50 million pesos. Right? Ang apat na bullets. Unpaid mortgage or any indebtedness in respect to property of the resident. Example, di ba 50 million? Tapos, yung portion pala ng kanyang lupa ay nakasangla sa bangko. Kinanlan sa bangko ng 3 million. Diba? So, 42 million minus 3 million. So, 39 million na lang. Okay? So, lahat ng utang nung namatay ay babawas doon. Ito pa, property previously taxed. May portion ng state na natax sa dati. Okay? So, 1 million din ang worth. So, 39 million minus 1 million, 38 million na lang. Ito pa. Yung kanyang gross state pala ay may nakasama doon na transfers for public use. Example, may portion doon, ginawang kalsada for public. Worth 5 million. Diba? So, 38 million minus 5 million, 33 million na lang. O, 33 million na. Ito pa, last bullet. Yun sa kanyang gross state, nakatayo yung bahay. Yan. Yung value ng bahay ay hindi kasama sa gross state. The family home equivalent to current fair market value of the resident's family home not exceeding 10 million pesos. Yan, example, no? Yung bahay ay worth 5 million. Yung bahay na nakatayo doon, ibabawas pa natin. So, 33 million minus 5 million, 28 million na lang matitira. Kasi yung bahay na nakatayo, ibabawas natin. Hindi taxable yung bahay. Why yung bahay ay hindi sa taxable? Siyempre, yan ang tinitirhan na maiiwan nung namatay. So, hindi natin siya iti-tax. So, 33 million, ang value ng bahay 5 million, ang matitira ay 28 million. O guys, 28 million ang natira. It means that is the amount na ita-tax natin ng 6% of the value of the net. Pag sinabing net, once again, after deducting all the allowed deductions, that is the net state nung namatay. O 28 million na, multiply natin. 28 million na natira or net state multiplied by 6%.
Ang 6% ng 28 million ay 1,680,000. Yan ang tax nila. 1,680,000 ang tax ng state. Yan ang kanyang babayaran. Babayaran ng maiwan administrator. Siyempre, ang nagbabayad ng state tax, yung hindi na yung namatay, di ba? Siyempre, hindi yung administrator na pinag-iwanan niya ng kanyang mga kanyang state. Mahal magpamana no? Mahirap pala ng taxes anyway. So, hoping that this one is clear, so we move on. Ito naman ay isang klase ng ito naman ay isang resident or namatay, pero siya ay non-resident citizen. Citizen of the country, pero hindi nakatira dito. As example, he is working abroad. 5 years abroad. Pero Filipino citizen siya. Ang kanyang status is non-resident citizen. Tapos bilas ang namatay. So, ganun din, yung kanyang net state, yung kanyang gross state, ganun example din, 5 million. Pero yung mga deduction, you will notice, konti na lang yung deduction to get the net state pag ikaw ay non-resident citizen. Tingnan nyo mas marami yung sa sa citizen, pero pag non-resident citizen, kunti lang. Si ganun din? Example, claims against the state, may utang yung namatay, babawas sa kanyang state yon. Mas merong claims of the decedent, naging insolvent person, may nangutang sa kanya, hindi na sa pabayaran, ibabawas sa kanyang state yon. Unpaid mortgages, may nakasanla isang property, ibabawas sa kanyang state. Property previously taxed, babawas. Transfer for public use, or sa kanyang property ginamit as kalsada o ginamit as public school, babawas. Yung value ng bahay worth 5 million, ibabawas. So pag nabawas sa lahat ng mga deductions na to, net state ang tawag natin doon. Yung neto, yung natira, yun ang tatax natin ng 6%. Ayan, so hoping that this one is clear, no? Parang lang naman sila, nagkaiba lang ng status or mas konti yung mga dinideduct natin pag non-resident citizen, yung resident or yung namatay. Diyan ko ba kayo? Hoping that you are staying well with me. Nang alis, walang tulugan. Okay, so in addition, the net share of the surviving spouse in the conjugal partnership property diminished by the obligations properly chargeable to such properties deducted from the net state. Siyempre, conjugal, asawa. Asawa kayo, meron kang conjugal property. Siyempre, pag sabing conjugal hati. So, yung share ng wife mo doon, or share ng husband or share ng wife doon sa conjugal property ay ibabawas. Example, conjugal property, 50 million. Hatiin natin, 25 million sila. Yung 25 million ang itatax. Kasi yung share ng spouse, ng surviving spouse, is deducted from the net state of the decedent. Ayan yung kalahati, ipabawas doon sa state. Kasi conjugal partnership hindi kasama yung share ng spouse. The state tax returns showing a gross value exceeding 5 million shall be supported. Okay, pag yung state mo, yung state tax returns, tapos 5 million, that should be properly signed by a certified public accountant. Ayan, example, yung total property ay lampas ng 5 million. Pinipirmahan ng isang certified public accountant as proof na audited talaga yung value ng kanyang property. Kasi siyempre, pag ikaw ay yung decedent, ikaw ay namatay, para mabawasan ang babayaran mo state tax, nililitan mo yung value or meron pang hindi sinasama. Okay, that is tax evasion, di ba?
So para makasiguro ang BIR na totoo lahat ng nakalagay na value, that should be audited, signed by a certified public accountant or a CPA. Now, the state tax return shall be filed within 1 year from the decedent's death. Isang taon, namatay yung decedent, namatay yung may-ari ng state. So, you're given 1 year to file a state tax return sa BIR. Isang taon. Otherwise, that is, may penalty yan. Pag lumampas ka ng 1 year, tapos hindi na ka file ng state tax return, so meron kang surcharge or penalty. In addition, doon sa tax na babayaran mo. Okay, so let's move on. In case the available cash of the state is insufficient to pay the total state tax due, yan. Namatay ka na nga, di ba? Bumalik man ng tax. Siyempre minsan, pag masyadong mataas, di ba sabi kanina, pag ang tax natin kanina doon sa namatay, 1,680,000. So sabihin natin 1 million. 1 million ang tax na babayaran, mabigat pa rin, di ba? If you are the taxpayer, mabigat pa rin yung tax sa 1 million. So, assuming you have insufficient, meron kang property, kaya lang, ang kulang sa'yo cash. And you don't have enough cash to pay the state tax na 1 million. You can pay that in installment sa loob ng 2 taon. Ako, bayaran mo monthly. Divide natin 2 million. 1 million na. 1 million, divide natin monthly. Sa loob ng 2 taon, meron tayong 24 months. So 1 million pesos na tax divided by installment 24. Bakit 24? Kasi 2 taon. So 12 months. Isang taon sa 24 months. Bawat month, magbabayad ka ng 41,000 na tax. Bawat buwan, 41,666 per month sa loob ng 2 taon. Pag wala kang mambayad, siyempre, wala naman siyang penalty. Sa pag you can pay that in installment, pero wala siyang interest, wala siyang dagdag. I-divide lang natin yung 1 million sa loob ng 24 months. Walang dagdag na penalty, walang dagdag na interest. 41,000 plus per month. Mabigat pa rin. Tapos namatay ka na, di ba? Tapos you are paying taxes. Okay, withdrawals from the bank deposit of the decedent are allowed. May pera sa bangko yung namatay. Tapos yung beneficiary can withdraw. Can withdraw naman yung amount. Pero meron siyang withholding tax sa babayaran. 6% bawat withdrawal dun sa pera. Kasi binabawasan yung pera ng namatay, itong kanyang gross state ay nababawasan din, di ba? So, yung kanyang state tax, nababawasan. So, ang ita-tax natin, yung taong nag-withdraw ng pera, ang 6% din. So, walang ligtas kasi mamaya may mga mautang, no? Para mabawasan yung tax ng decedent or namatay, bawasan natin yung value ng kanyang state by withdrawing amount. Hindi ka makakalusot kasi pag winidraw mo, mayroon pa rin tax babayaran bawat withdrawal. That is 6%. Alam mo, nakalusot din. No? So, hindi pa rin. Okay, so let's move on to the next slide. Donor's tax naman. Ito, iwanagin ulit natin for the sake of those who are not yet oriented on the difference between the two. Ang state tax is transfer of property pag namatay na yung giver or yung decedent. Ang donor's tax, it is given during the lifetime or buhay pa yung nagbigay ng property. Pwede isang lupa, pwede isang bahay, pwede isang property. Yan. Ang donor's tax, babayaran ng tao nag-donate, the donor. Hindi yung dani. What is donor's tax? The tax payable by a donor, yung taong nag-donate, for each calendar year shall be fixed at 6% pa rin. 6% pa rin, guys. No? Yung babayarang
tax ng taong nag-donate or ng taong donor. Okay. So 6%. In excess of 250,000. Ibig sabihin, any contribution in cash or in kind to any candidate. By the way, first paragraph muna tayo. Si Mr. A nag-donate ng property worth 200,000 lang. So walang tax 'yun, walang tax. Kasi ang tinatax natin ay yung lumampas ng pag yung value ng property ay lumampas ng 250,000 pesos. Ang tinatax natin yung sobra. So pag nag-donate ka ng property na 200,000, walang tax. Pero pag nag-donate ka ng property na worth 300,000 pesos, lampas na siya ng 250,000, diba? Yung sobra, ang sobrang 300 sa 250, 50,000, di ba? Ang tinatax natin ay yung 50,000 pesos, yung sobra. Yung sobra sa 250,000. So, pag nag-donate ka ng 1 million worth of property, hindi 1 million tinatax, kundi yung sobra sa 250,000. Example, 1 million ang worth ng property. Magkano lampas niya sa 250,000? Ang lampas sa 250,000 ay 750,000. Yung sobra, yung butal, yung excess, yun ang multiply natin ng 6% para makuha ang donor's tax. So 750,000 multiplied by 6%, that is 45,000. So the donor's tax is 45,000 pesos pag nag-donate ka. So, bakit tinatax ang donor? Siyempre, di ba? Pag hindi mo kasi yan dinate, magbabayad ka pa rin ng real property tax bawat taon. Iba mautak, no? Sabi niya, i-donate ko nga itong property na to para hindi nagbabayad ng tax bawat taon. Hindi na magbabayad ng real property tax bawat taon. I-donate ko na lang. I-donate niya, pero siyempre, pag-donate niya, wala ka ng problema sa real estate tax bawat taon. Pero nung nag-transfer ka ng property, meron ka pa rin babayaran ang donor's tax. Wala pa rin lusot. Pero ang donor's tax, siyempre, one time lang yan. Samantalang real property tax ay taon-taon binabayaran mo yan. So meron ka pa rin benefit. Yung burden na payment of real tax bawat taon, na-remove na sa'yo. Paragraph number 2, any contribution in cash or in kind to any candidate, political party election time, shall be governed by the election code as amended. Hindi na to cover na ba magtanong, sir, paano pag ako ay nag-contribute ng cash? Hindi na sa ng BIR law. Meron tayong election code that will cover donations to candidate during election time. Okay, maliwanag yan. Next slide tayo. Exemption made by a resident. Ito, pag nag-donate ka, ito ay hindi naman to taxable. Example, gift made for the use of national government or any entity. Example, mayroon ka lupa, dinonate sa government, pagtatayo ng school. So, hindi siya binabayaran ng donor's tax. Basta gagamitin sa public purpose or government use or in a political subdivision, pwede isang barangay, town, or local government. Pinunit mo sa local government, barangay, town, or province. Those are not taxable. Ayan, so pag magdodonate ka for public use, wala sang tax. Second bullet, donation or gift in favor of an educational or charitable, religious, cultural, or social welfare corporation, institution, accredited non-government, trust or philanthropic organization or research institution, those are not taxable. Ibig sabihin, if you donated sa
local government, if you donated to schools, religion, cultural, social, yung donation mo are non-taxable. Ayan. Basta lahat ay gagamitin sa ano ha. Pag lahat ay gagamitin for public purpose or government use, those are non-taxable. Pero, pag yung dinonate mo ay hindi nila gagamitin for public or government use, example, yung worth ng property, 1 million. Tapos, kalahati doon ay gagamitin for private. Yung kalahati lang gagamitin sa government. Ayan. So, yung donation ay hindi siya covered nitong exemption na to. Kasi ang usapan pag nag-donate ka, lahat ay gagamitin mo or majority ay gagamitin mo for public or government use. Pero pag kalahati doon ay gagamitin, ay hindi gagamitin. So, taxable pa rin. Dapat ay not more than pwedeng gamitin for non-government. Kaya lang dapat hindi lumampas ng 30%. 70% ay for government pa rin, yung 30% or for private use, pwede pa rin non-taxable. Pero pag majority ay gagamitin for private purposes, taxable na siya. To be sure, dapat pag nag-donate ka, dapat majority ay gagamitin for public or government use para exempted siya from donor's taxation. Alright? Ayun. VAT. Sa VAT. So ano bang sabihin ng VAT sa Pilipinas? Ito ay mga tax na pag yung benta mo ay lumampas ng 3 million, VAT taxable ka na. Sabihin, pag ang boundary natin, ating threshold ay 3 million. Pag below 3 million ang iyong gross sales, your VAT exempted. Pero pag lumampas ang 3 million, you are VAT taxable na. So pag exchange, lease, or sale of property in the Philippines, those are VAT registered as you provided that the sale is 3 million patas. Ang VAT is considered as indirect tax, no? Hindi naman yung nagbenta, nagbabayad ng taxes. Siya ang nagpa-file ng return sa BIR, pero hindi siya ang nagbabayad ng tax. Yung tax natin, yung VAT natin ng ating binibentang product, no, ay pinapasa natin doon sa bumibili. Kaya pa ikaw yung bumibili ng product, no, at ako ay VAT registered, yung price na binayaran mo sa akin may kasamang 12% na VAT. Yung customer, yung buyer ang nagbabayad ng VAT sa akin. Kasi ako ay VAT registered. Lampas ng 3 million yung aking benta isang taon, so VAT registered ako. Sabihin, may patong na 12% doon sa mga binibenta. So, hindi ako nagbabayad ng tax. So, this is indirect tax. Pinasa natin sa mga buyer natin. So, VAT is considered as indirect tax as the taxpayer for a transaction, the one responsible for filing, and ako yung nagre-remit sa BIR ng VAT na binayaran sa akin. Pero, ako yung seller Pero nagbabayad yan, although it is the buyer who carries the financial burden. Yan. Nagbenta ako ng product. May kasamang VAT yan. Nagbayad ng VAT yung bumili sa akin. Pero ako magre-remit sa BIR ng VAT. Tabaga ng VAT sa Pilipinas, VAT tax rate in the Philippines, the VAT rate is set as 12%. Apply to the taxable gross selling price of properties and goods along with the gross value of service receipt and property. So, pag product ang binibenta mo, so gross sales. Pero pag service ang yung binibenta, gross receipt. Pag yung nagpaparenta ng property, yun. 3 million. Gross sales, 3 million pas ng 3 million, VAT registered ka. Gross receipt, tumampas ng 3 million, VAT registered. Pagkano? 12% ang pinapato natin doon sa... So, paano pag ganyan? Pag ikaw ay tax exempted. Pag tax exempted ka, below 3 million, ibig sabihin, hindi ka pwede mag-charge ng VAT doon sa product na binibenta mo. Sa mga
customers mo. Kasi VAT exempted ka eh. Hindi ka lumampas ng 3 million sa loob ng isang taon. Yan, no? So, alam niyo na ngayon, no? Pag nagbayad ka ng VAT, bumili ka ng burger sa isang fast food, may kasamang VAT, 12%. Ibig sabihin, yung fast food ay VAT registered. Lumampas ng 3 million sa ang taon yung kanilang benta. The threshold gross is 3 million. Sapat yan ha, yan. Sinasabi ko yung 3 million. Pag lumampas ng 3 million ang iyong benta sa taon, it means you are VAT registered. Now, second bullet, a purely self-employed individual or professional. Tulad namin, we are considered professional. Mga part-time prof, we are considered as professionals. Who is VAT registered but whose gross sales that fall below the new VAT threshold may change status to non-VAT. Yan. Walang 3 million ang iyong income loob ng isang taon. You may change your status to non-VAT. Yan. Non-VAT na kami. Pag wala pang 3 million kami kita loob ng isang taon. So, paano pag non-VAT ka? Non-VAT register, anong tax mabayaran mo? The graduated income tax rate or the 8% tax on gross sales receipt and other non-operating income in excess of 250,000. So, pag hindi ka VAT registered, below 3 million ang iyong sweldo, ang tax na binabayaran namin 5%. Professional kasi we are not VAT registered. Pwede mamili, no? 8% tax on gross sales receipt or graduated income tax rate of the NIRC as amended. Yan. So, pwede kang mamili kung saan gagamitin mo dyan. Note, dalawang pipilian mo pag non-VAT ka. First bullet or second bullet, no? Mamili ka dyan pag non-VAT ka. Now, once na ikaw ay nakapili na, pag sinabi natin graduated, ito yung pag individual ka, meron kang table na sinusunod din. Pag pwede namang isahan lang, 8% isang bagsak lang, 8%. Pag graduated kasi, pataas ang income mo, pataas ang rate. Yung second, isang bagsakan lang, 8%. Lahat ng klaseng income mo, 8% lahat yan. Pag namili ka dyan, once you have made the option, example, pinili mo yung option number 2, hindi mo na sa pwedeng baguhin sa loob ng isang taon. Tuloy-tuloy na yan. Hindi ka pwedeng papalit-palit ang option pag ikaw ay non-VAT registered. Okay, let's move on. Ito may VAT exempted status of the following. May mga businesses na exempted from VAT. Example, if you are a seller of raw agricultural and marine products, yan, VAT exempted ka. If you are selling educational services, VAT exempted. If you're VAT exempted, you cannot charge your customers ng 12%. Yan ang ibig sabihin yan. Mga senior citizens, they are not paying VAT. Health services, they are taxes of VAT exempted. Cooperatives, persons with disabilities. So, ibig sabihin, yung senior citizen and person with disabilities, mga PWD, pag sila'y bumili, wala silang 12% ng VAT na babayaran. Exempted sila sa VAT payment. Okay, pag merong mga ganito, meron din mga additional exempted transactions. Exempted transactions under Section 109. Sale of gold to the Bangko Sentral. Ikaw ay dealer ng gold and you sold something, tons of gold to the BSP, Bangko Sentral. Your VAT exempted. Sale of drugs and medicines prescribed for diabetes, high cholesterol, VAT exempted ka. Sabihin, itong mga to, no? If they are VAT exempted, they cannot charge 12% sa kanilang mga customers.
Membership fees, example, nagbabayad ka ng association dues, membership, you cannot charge your members ng 12%. Homeowners Association, hindi ka pwede mag-charge ng VAT na 12% sa kanila. Transfer of property in pursuance of plan of merger or consolidation. So ito yung mga transactions that are exempted from VAT. Ibig sabihin, you cannot charge 12% sa kanilang mga customers. O pag mayroong mga exempted, ito yung mga expanded. Ito naman yung covered, expanded coverage. So, itong mga to ay magbabayad na ng VAT. Under train law, no? Electric cooperatives, domestic shipping, importation, power transmission, low-cost housing, piso presidential, they are now VAT registered o dapat sila ay mag-register na sa VAT. Ibig sabihin, pag electric cooperatives ka, yung mga client or customers mo, you can charge them 12%. Kasi VAT registered ka. Covered ka ng VAT. Pag lease o residential units, mga tenants mo, exceeding 15,000, your tenants should be paying 12% VAT. Ayan. Kasi mga mga covered, additional coverage ng VAT. Okay, let me see. So those are my lessons for the day. Hoping that you learned something, guys. My references includes the train law in the website of the BIR. May primer ang ating train law. So I extracted those law from the primer ng train law in the website of the BIR. With that, this has been Dr. Cortez signing off. Maraming salamat sa mga nag-subscribe and see you around.